Naku, mga sangkay, parang hindi talaga tumitigil itong mga scammer, eh, 'no? Hindi po nadadala. At itong pag-uusapan po natin ngayon, eh, patungkol po sa isang kilalang vlogger na mayroong pong sinampahan ng reklamo. Ito pong sikat din po na influencer, mga sangkay. At eto, malamang sa malamang, kilala niyo po itong ating pag-uusapan ngayon. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta ba kayo mga kababayan? Okay, bago tayo magtuloy-tuloy. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube, kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangkay, ito nga po ang, ito hindi po to chismis, talagang ano eh. Ayan po, may headline dito, estapadorang vlogger. Nilabas po itong information or balita, headline ng News 5. At ito nga po mga sangkay. Inirereklamo ng kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. 13 million na halaga na beauty products. So, nako, medyo malaki-laking pera to ah. Ang delikado nito kapag tinuluyan tapos pinagbayad ng mas higit pa na halaga. Halimbawa, from 13 million maging 30 million, di ba? Nako, yari siya dito. Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger pero active na active daw sa social media. Nako! Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos 13 million pesos umano ang mga customized hair product na in-order ng isang sikat na beauty vlogger at salon owner Nako. sa kapwa niya vlogger na si Boss Mike Cervera. Ayan, I'm sure kilala nyo na yan, mga sangkay. Kaya rin po natin, maliban sa kaibigan po natin itong si Boss Mike, no? Kaya rin po natin ito, Evelyn Naggayon, para ipaalala din po sa lahat ng mga scammer na may hangganan din po ang pagiging scammer ninyo. Dadating at dadating din ang panahon na may makakatapat kayo. At ito nga po si Boss Mike, yung kanyang nakatapat, no? So, yari siya dito. Pero ang problema, halos isang taon mula nang ma-deliver ang mga produkto, hindi pa nagbabayad ni 5 ang inirereklamo. Ako po, aray ko. 13 million tapos di pa nagbabayad kahit 5 daw. Ayon po kay Boss Mike. So, ito pa lang mga sangkay, ito ay balita po sa News 5, no? Headline po ito ngayon. At talagang nga namang umuulan na po ng batikos ang pagkakaalam po natin. Mahigit 2 million na po ang views nito, no? Kaya nagpasaklolo na raw si Cervera sa NBI Fraud and Financial Division. Ayan na ha. Nagpasaklolo sa NBI na. Dito na maninilikado ang iyong kapalaran kung sino ka mang vlogger ka. Para sampahan ng reklamong estafa ang beauty vlogger. Nako po. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Cervera na mauuwi sa konsumisyon ang big order ng inakalang legit na kliyente. Ayan. No? Yan ang sinasabi po natin na may hangganan din talaga yung pagiging scammer ng kahit sino mga sangkay. At ito na nga po, si Boss Mike Cervera gumawa na po ng aksyon. Pina-NBI na. At alam po natin, kapag gumalaw na po ang NBI, bigla ka na lang magugulat, susunduin ka na. Ganun pong mangyayari dyan. Nakita ko naman sa presentasyon niya, ang sabi niya, 100 mahigit yung branches niya. Kaya Grabe, daming mga branches niya, no? Mga ano yan, ano ba? Mga beauty, like salon, o kung ano pa, mga sangkay. Yun po yung mga branches niya. Isipin niyo, sobrang dami nun. Diba? So, umasa si Boss Mike na matino kausap to. sabi ko okay naman, kakayanin naman na makapagbayad kasi may may source of income. May ibubuga. Customized o pinangalan mismo sa beauty vlogger ang mga hair product na hindi pa bayad.
Dahil na-deliver ng kompleto ang orders, pinagkakakitaan pa raw yan hanggang ngayon ng beauty vlogger. Bagay na ikinasasama ng loob ni Cervera. Ayan na. Yari siya dito. Anak ko, mali ng binanggay, no? Mali siya ng binangga. Dapat ang binangga niya, hindi si Boss Mike. Si Mike Cervera pa eh. Sabi pa nga, matalino man ang matching na iisan. Matalino kayo. Itong mga, maraming mga scammer, di ba? Ang gagaling manggulang, ang gagaling mang scam. Pero may hangganan yan. Matalino man ang matching, maiisahan din yan. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Nagbayad din umano kalaunan ng beauty vlogger. O, nagbayan. Pero tumalbog naman ang nasa 20 tseke Aray ko po, tumalbog yung cheque. at closed na pala ang mga account. Ngayon, pag tumalbog, alam nyo na yon. So, sa madaling sabi, niloko si Boss Mike ng pagbabayad ng ganong klase, chineke, tapos pagdating doon, talbog. Tapos anong sasabihin nun? Hindi ko na problema yon. Kung mahina yung utak ni Boss Mike, maloloko lang po talaga siya. Kaso negosyante din po si Boss Mike. Baka akala nyo, vlogger lamang po yun. Tandaan po ninyo, si Mike Cervera, bago po yan naging isang vlogger. Actually, itong pagiging vlogger niya is libangan lang po niya yan. Hindi po yung tipong seryoso. Kasi si Boss Mike, malalaki po yung negosyo niyan. Milyonaryo po yan. No? Hindi nga lang siya katulad nila Bilyar, sino ba dito? Mga sangkay, sila Rason. Pero malapit na. Milyonaryo po yan, mga sangkay. Libangan niya lang po yung pagbablog. Gusto lang po niya na makatulong sa ating bayan, na mag-inform ng mga kaganapan sa ating bansa. Pero, ayun na nga po, negosyante po yan. Ngayon, nakahanap itong taong to ng katapat. Nakadagdag pa sa inis ni Cervera dahil active pa sa social media ang beauty vlogger. Naku, ang balita ko nga, mga sangkay, galante daw po ito eh. Di ba? Maraming nagsasabi, galante daw eh. Namimigay pa di umano ng pera. Ewan ko lang kung totoo. Siya po makakasagot nun. Ba talaga sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka. 'Di ba? Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang feeling ko tuloy naisahan ako eksperto na ako sa pagnenegosyo. Nais daw ngayon ni Cervera na mapanagot ang beauty vlogger. Hinala pa niya, hindi lang siya ang naagrabyado nito. Na purpose nga namin ay yun, maging aware din yung iba. Baka mamaya hindi ko rin naman sigurado kung ako lang. Ilang beses tinawagan ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Nagbabalita mula sa frontline. Okay. Ngayon, tingnan natin yung mga komento dito. Ito. Ito yung pangalan. Okay, sige. Kunin natin. Ito yung pangalan. Adarna Grande. Yan ba yung nag-haircut challenge? Naku, yari. Yun 50K haircut challenge. Ang bihira no? Alang kadala-dala talaga ito mga ewan ko ba. Ayan, ito pala. Ito nga siya, mga sangkay. Ito siya. Ayan. Ito siya, Adarna Grande nga. Okay. Ang pagkakaalam po natin, mga sangkay, may mga nabiktima daw pa po ito na sinasabi na mag-aano din daw po, magrereklamo din daw, mga sangkay. Pambihira. Ayan, kilalang-kilala nga siya po dito, mga sangkay, ng mga nagko-comment. Mukhang yung mga nagko-comment dito, din, mga follower din po doon. Kahit naka-blurred pa ang mukha, kilala pa rin namin yan. Lalo na followers kami. Kalbo Challenge. Naku po.
Dapat talaga may parusa ang mga palautang, ang kakapal ng apog. Ito to. Suporta pa din ako sa iyo, Madam Adarna. Sana ma-solve mo yung issue problem. Yari ka ngayon, ituloy mo na yan, Boss Mike. Nako. Kaya pala nawala sa nakaraang event, sabi dito. Ito, same sa mga co-investor niya. Ang dami na rin nagrereklamo. Okay, so hindi lang si Boss Mike. Naku po, mukhang mukhang mas bibigat ang problema niya dito. Kaya siguro naka-close yung comment section niya. Nako. Active sa social media yan, sabi dito. Nako po. Biglang nag-off ng comment section. Naku, yari siya dito. Okay, ngayon mga sanggay, ito tignan po natin. Ito, budol si Adarna pala. Eksperto daw sa negosyo pero hindi humingi ng down payment. Si Akla gusto makalibre. Okay. Ingat tayo mga kababayan, no? Mga ganitong klaseng tao. Ngayon, mga sanggay, i-check po natin yung account niya. Check natin para malaman natin kung sino siya. Adarna. Ito siya. Meron nga siyang 1 million followers. Ito. Nagawa pang ang tawag dito, mag-post online. Ayan pero naka-off na po yung comment section. Sabi na dito, wag po kayo mag-worries, okay lang po ako. Lahat po ng problema may solusyon. Haharapin ko at ayusin. Kalma lang po. Sabi niya dito, magre-release po ako ng official statement sa lalong madaling panahon. Ngayon, mga sangkay, tingnan natin kung hanggang saan mga sangkay yung niya dito. Problema dito pag sinundo na siya ng NBA. Mababansagan na po talaga siyang scammer dito kapag So, ayusin niya na to. Kung maaayos pa niya, ha? Kung maaayos pa niya, kung hindi na, iyari siya dito. Baka maghimas siya sa mga bakal sa isang kwarto, no? Ano mo ang inyong opinion, no? Comment down below. Mali talaga siya ng nabangga. Si Mike Cervera pa Meron tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.